The Gospel of the Lord. From the previous days, we have heard in our first reading the beautiful story of our salvation from the descendants of Abraham, married to Sarah, and they have the child Isaac. Then with Rebekah, Isaac had sons Jacob and Esau. And we have heard how the birthright was given to Jacob than Esau. And we know with Jacob, with his sons, Benjamin, Joseph, and others. And we've been hearing this story that there was what we call envy among the sons of Jacob, because the apples of the eye of Jacob was Joseph, because Joseph was able to interpret dreams. And Joseph, siya yung parang mabait na parang gustong-gusto ni Jacob. In short, they get embedded to Joseph. That is why they tried him to sell. Binenta siya. And Joseph became a leader among the Pharisees. And they don't know that yung nakakuha kay Joseph was actually they made Joseph to be the leader among the Pharisees and Egyptians. In short, nagkaroon po ng tagtuyot, there was a great famine. His brothers need to ask for food in the nearby place. And Joseph knew that they are his brothers. And until such time, he revealed his identity when he said, I am Joseph. And he asks, is my father still in good health? And even Joseph said, I am your brother Joseph, whom you once sold into Egypt. And he said, it was really for the sake of saving lives that God sent me here ahead of you. Para bang sinasabi po ng kwento ni Jose, na kahit meron siyang kinimkim na galit at dinala niya, yung para bang sama ng loob, naghari pa rin sa kanya ang pagpapatawad sa kanyang mga kapatid. Na kung titingnan po natin sa Ebanghelyo po ngayon, ay isa pong paalala po sa atin, yung mga dapat po nating bitbitin o dalahin sa ating paglalakbay sa buhay. Meron pong mas malalim na kahulugan when Jesus sent His apostles, when He sent them 2 by 2. When Jesus sent them and saying, do not take gold or silver, do not take copper for your belts, do not take no sack for the journey, or second tunic, or sandals, or walking stick. Meaning, sinasabi po nating Panginoon sa kanyang malagad, matuto kayong magtiwala sa biyaya ng Diyos. It's very an invitation for us that we have to learn how to travel light. Gawin nating magaan ang paglalakbay sa buhay. Ang mas malalim pong kahulugan nito ay, naway, wag po tayo masyadong, we should not be focusing too much to extra and unnecessary baggages or mga dalahin o bitbitin sa buhay. Sana katulad ni Jose sa unang pagbasa, naging magaan ang kanyang paglalakbay sa buhay. Gawa ng nais niyang magpatawad agad. At naging instrumento siya para makatulong sa kanyang mga kapatid.
Sa atin po, siguro, marami po tayong dinadala sa buhay. Marami po tayong mga pinapasan sa buhay. At lalong-lalo na marami tayong kinikimkim sa ating kalooban. Na mas masahol pa, na mas mabigat sa mga pisikal na binibitbit po natin. Amen? Alam po natin na maraming mga bagay na bumabalakid po sa atin, sa ating puso, sa ating isipan. Mga bagay-bagay na hindi naman dapat nating binibitbit dahil mahirap po tayong magpatawad. Mahirap po tayong mangunawa. At higit sa lahat, mahirap po natin bigyan ng kilawang pagkakataon ang ating kapwa. Meron pong kasabihan, travel light, travel far. Ibig sabihin, maging magaan sa paglalakbay, malayo ang mararating mo. Travel light, travel right. Ito yung dapat na sa buhay po natin, dapat magaan lamang ang bitbitin natin sa buhay. Dahil sa katunayan, pagkatapos po na ating paglalakbay, travel light lang naman ang kailangan. Amen? Ano pong kailangan natin sa paglalakbay? Ang ating pong kabutihan, ang ating kagandahan ng loob, ang kabutihan ng ating puso at kalooban ng ating pagkatao. Ito lang po ang napakahalaga. Dalawang bagay. Wala na. That is why, sana po ang Ebanghelyong ito ay magpapalala po sa atin ng kahalagahan na huwag masyado tayong nagbibitbit ng mga bagay-bagay na nagpapabigat sa ating paglalakbay. Matuto tayong magpatawad. Matuto tayong mag-unawa. At muli, matuto tayong magmahal para magaan ang buhay. Amen.